So, naido ka klase sa kimchi. May dalawang klase ng kimchi po. There are two kinds of kimchi. Wow! Grabe ang English mo at Tagalog. So, nagmarinate po ako dito ng ang tawag ani. Kabalo mo kung saan siyang dahon na, guys. Alam niyo to kung anong dahon to. This is radish or labanos ata. Correct me if I'm wrong. This is labanos ata in Tagalog. Dito ko lang dinalaman sa sa Manila kung unsa ni siya. So this is like a small one kasi kailangan ko kasi nito eh. Ito yung sadya ko talaga yung dahon niya. This is white radish. May iba't ibang size ng radish. May mahaba, may maliit, may matambok, ganun. Fatty one. So this one, alam niyo ba guys na may iba't ibang klaseng kimchi. So this time, this one, itong dahon ng radish, gagawin natin tong kimchi. Isa to sa paborito ko na kimchi. As in, aside from we have here the napa cabbage, kani siya. Ako siyang gitunga dere. Bali ni siyang dakua. As in, baling dakua guys. Bugat kayo. Mag-iskay na ning usa siya kilog tunga. Tas ang usa na ako diri. Ako na siyang gihuluman kay marinate na ko siya sa tubig nga naay asin. Bali siguro mga 3 or 4 hours nimo siya nga ihulom para medyo mainani ba mura siya pero pilim na ko kulang pa siya og hulom. That ihulom sa nako na day ato ning ihaw ason-on niya day ato ipa-dry. Ambang ipatuluan na ba nato niyang tubig dayon I'm gonna make the ingredients. So, ipakita na nako usa ng mga ingredients. Then, imikos-mikos na nato na siya unya, ha? So, see you later. Okay, so we're going to do the kimchi, ingredients, yung sauce niya. So, maraming ingredient, guys. Pero, depende sa inyo kung meron kayo o wala. Then, for the go, importante meron kayo nito. First, kailangan natin, importante ito, guys, yung powdered gochujang. Tinatawag na itong gochujang. Ayan, mga flakes, chili flakes yan. Okay. 1 piece of white onion. Kahit anong onion kung meron kayo dyan, mga ganito kalaki siguro or dalawa, pwede na. Next is ginger, pero siguro mga ganito lang yung ilalagay ko. Mga 1 inch lang ilalagay ko. Garlic, siguro kulang to. Kailangan ko itong dagdagan ng isa pa. Radish, siguro mga 300 grams nito. Or mga 3 nito, kailangan mong lagyan ng radish. Next is carrots. Kahit isang carrots lang kailangan natin ng carrots for kimchi. Next, kailangan din natin ng fermented na shrimp. Kahit hindi to katulad ng bagoong sa atin or yung, anong tawag dun, yung shrimp siya, yan. Pero maalat to guys. Hindi siya mas strong na smell, pero maalat siya. Kailangan natin to ilagay. Next, kailangan din natin ng glutinous rice flour. Marami naman tayong mabibiling glutinous rice flour. So, kailangan natin bilhin din to. Yan. Next, one of the most important, kailangan nyo ng muchil ejot. Parang ito yung pang sauce niya. Parang patis kung sa atin. Parang patis. Kasi lasya siyang bagoong eh. Char. Next, kailangan natin ng dashima. Dashima is kind of seaweeds. Ito, pakita ko sa inyo mga chingo. Ayan, ganyan siya. So, yung laman, ganito siya guys. Ayan, kailangan ikakat lang natin, tapos papakuluan lang natin dahil yung sauce nito gagamitin natin pang ferment ng kimchi. Next is onion leaves. Konti lang. Alam niyo naman guys, ginawa ko to last time. Pwede itong gawing kimchi din kung gusto ninyo. Okay? Gusto ko din lagyan ng konting pepper. Konti lang. So, there are some of ingredients na wala ako, which is yung Korean pear. So, yung Korean pear, yung parang white, ilalagay ko lang ito. Isa yun sa wala. And then, yung chives din, wala din ako nun. Kasi nga, naubusan. At saka yung parang, yung damo na, nalimutan ko yung pangalan. 3 yung wala. So, optional lang naman yun. So, let's see kung masarap ba. So, ang kailangan natin i-blender pa. Pwede itong i-slide lang, guys. Pero gusto ko siya i-blender. Onion, ginger, 2 garlic, yan ang kailangan natin i-blend. Isang lang ito, isang napa cabbage. So, ang gagawin natin, kailangan nating hugasan to. Ayan, kailangan nating i-drench yung water. Ay, mamaya na to. Kailangan ko muna itong hugasan. Hindi ko na ipakita guys. Hugasan lang na natin ito. Kailangan tanggalin lang natin yung konting alat nito na
nakalagay dito, okay? So, ayan. Maghuhugas muna ako nitong gulay. So, ayan, hinugasan ko na. Ang ginawa ko lang, guys, sa sobrang kasing laki nito, siguro mga 2 kilo to 2.5. Hinati ko sa gitna, tapos hinati ko after cutting half, tapos cut din dito sa gitna. Tapos nilagyan ko ng asin, tapos niluhugas sa tubig na may asin din. Hugasan lang natin yan para matanggal yung mga alat. Kasi ayun naman natin na masyadong alat, guys, no? So, mamaya, paglalagyan natin to ng sauce, hahatiin na naman ulit natin dito, tapos ilalagay natin yung mga sauce. So, ganun lang kadali. Kaso nga lang, mag-isa ka, hindi ganun kadali. Ayan, medyo naluto-luto yung gulay niya dahil sa asin, siguro sa alat. Tapos ito naman, ikakat natin to mamaya. So, ayan, pinapadry lang natin. Pinapatulo na natin ng tubig niya. Okay, and then later, ready to put the ingredients. Two things we do is gagawin natin to. Ayan, nandito na, nag-cut na ako ng seaweeds or dashima. Alam nyo guys, yung baho niya is parang malangsang dagat, ganon. So, magpapakuluan lang natin to ng siguro mga 15 minutes siguro. Pang ano lang siya, pang sabaw. Ewan. So guys, minix ko na. Nagpapakulo na ako ngayon ng glutinous flour. 2 tablespoon or 1 tablespoon. Medikit lang. Hinaan lang talaga yung apoy. And then, yung dashima at tinakuluan natin sa seaweeds. Ayan. So, nagkuha lang ako ng mga 1 cup. Kailangan natin to i-continue i-stir hanggang medyo lumapot ako. Pakita ko sa inyo mamaya. Siguro mga 10 minutes, 8 to 10 minutes. Sa mga nagtatanong ba't kailangan pang lagyan ng glutinous rice flour, this one is used for fermentation. Yes, guys, ito yung ginagamit nila pang ferment and other ingredients also. Kaya kailangan nyo lang maglagay ng glutinous rice flour. Dahil medyo kumukulo na siya, guys, pinaano ko lang. Just lower the fire. So, I'm gonna say what I put here. Okay. Salted shrimps, I think 3 or 2 spoon. Kayo na magtansya, guys. Tapos yung ito, naglagay ako nito. Kailangan nyo to, guys. Needed this. Then, 2 onion, tsaka yung 2 garlic, at tsaka naglagay ako ng 2 spoon ng sugar, optional. Kasi wala tayong Korean pear, kaya naglagay ako ng sugar. At tsaka ginger. Ayan, pinag-cut-cut ko na para mabilisan. So, we're going to blend it all. So, dito naman, ito yung kailangan nating ilagay sa kimchi. Julienne slice ng carrots. Dito na ko sa side nag-cut, guys. And it's same with the radish. Ito naman, gagamitin natin to sa other side na kimchi. Pero same sauce lang sila, guys. Pinag-isa ko na. And gagawin natin dito ay yolmo kimchi. Yung dahon, dinedrench ko na yung water. So, makikita nyo mamaya. So, i-blend na natin, guys. So, in here also, naglagay ako ng dashi broth. At saka, I think that's all. Yun lang. Feeling ko na damihan ko yung sauce. Hindi agad ako nagpapalo ng what we call this one. Recipe. Kasi parang natatansya ko siya. Tansya pa more. So, ayan. Kaya hindi ko pinalo yung recipe. One of the reasons kasi 2 gagawin natin. Yung napa cabbage kimchi at saka yung yolmo kimchi. Kaya hindi ko sinunod lahat. Change spoon tayo. So, nilagyan ko ng mga kahit 1/2 na good sugar. Ito, 1/2 nito, 1/2 cup. Ito yung ginagamit ko. Okay. Nalimutan kong i-video, guys. Tapos yung glutinous rice flour. Tapos i-mix. Mikos. So, next is yung blend nating mga sangkap. Lagay natin dyan. Okay, mahirap, guys, mag-vlog. So, kailangan ng 2 kamay. So, later muna tayo. Basta i-mix lang lahat. So, ayan na, guys. Dinagdagan ko lang ng chili powder. Pero hindi ako naanghangan. Hindi pa kasi to ferment. Bago pa lang kasi. The taste naman is medyo maalat, pero tingnan natin.
Hindi ako sure, parang may kulang. May kulang sa panglasa ko. So, tapos ako magmekos-mekos, tansya-tansya sa lasa. Feeling ko okay na to. So, isi-set aside lang natin to for 30 minutes bago natin i-mix ang ating gagawin nating kimchi. Okay? So, ilalagay natin to mamaya yan at saka yung white radish and the carrot. So, pagpasensyahan nyo na guys, kalat kasi nandito ako sa sahig. So, for the go, pwede na to. Yan, no? Hindi siya maanghang for now kasi hindi pa siya masyadong babad. Good luck nito. Nagdagdag ako 1.5 cup ng nilagay ko. So, good luck. Hindi pa maanghang now, anghang later. Okay, so we're ready. First ingredient, napa cabbage, onion leaves, carrots, and white radish. And lastly are sauce na na-marinate na natin ng more than 30 minutes. So first, maglalagay tayo ng sauce dito sa basin, malinis na basin guys ha. So, ganito lang. Ay, wait lang. Lagyan natin ng carrots. Next, radish. Next is onion leaves. So, ayan. Na-mix na natin. Next is add the sauce. And what you're gonna do is mekos-mekos. So, I'm using gloves. You must use gloves, guys, kasi medyo maanghang yung sauce. So, ilalagay ko na yung sauce kahit hindi na ako magbibideo, okay? Magbibideo na ako pag nilalagyan ko na yung napa cabbage natin at itong yulmo natin, okay? So, ready na ang ating sauce. Kitang-kita nyo yan, guys. Medyo nalakihan ko yung cut ng natin. Bahala na. Kaya tayo na lang naman ang kakain yan. So, ayan. We're ready to put the napa cabbage. So, kukuha lang tayo ng paglalagyan for fermentation. Tanan! We're gonna do it. What gonna do? Pwede siya, guys. Magkuha kaglain nga sulod lang. Tas imong ibutang ni siya. Na imikos-mikos ani. Kay palamanan man ni nato siya no. Butangan ginainanaan man na siya. Butangan ana iyang mga isig kadahon jud kaso. Amo tay videographer guys. Aga kong stand kapoy nagbulong mo nang see you later after na mix na ni siya. Okay? Basta kay ipailalom nimo ang mga na ipaunod na ipa-sok. Tapos ilagay na to sa limpyo nga container. So, see you later pag natapos na ni. Honestly guys, kumuha ako ulit ng sauce dahil kulang-kulang ang sauce natin. As in. Tansya pa more. So, ilalagay na natin tong radish. Yan. Isasali natin to sa pag gawa ng kimchi. Yes guys, ang radish. Then, yung niya, yung white is ginagawa din kimchi. Kasi huwag kayo purong ganito na kimchi. Marami din ay, nalagay ko na pala sa box. Ayan. Ferment. Ipa-ferment natin yan ng 3 days. Pwede na. Kahit ngayon na, pwede na kainin. Hindi naman yan na. Ayan, namimix na natin yung radish. And then, we're gonna add the leaves. Pero guys, kailangan natin itong kamayin. Magsusuot ako ng gloves. So, I'm gonna show you yung result na. So, we're done. Langay kayo ni mag-vlog-vlog ba ito nga? Maghimaog kimchi kay Dugay. Tamamantag natin assistant your owner diri. So, time check. Nagsugod og 12 noon. Naman alas 4:30. Muna ni ang atong yolmo kimchi. So, yes, yung radish leaves and yung radish itself, you can make it into kimchi. Hindi lahat ng kimchi ay puro napa cabbage. Okay? Maraming iba't ibang klaseng kimchi and these are one of it. Common. Hindi masyado ang yolmo kimchi kasi mahirap hanapin yung dahon ng saan tawag dito? Radish. Kasi yung iba tinatapon lang yan. Guys, now you know you should not throw it away and make it into a kimchi or parang pickle. It's so good. Finished product of kimchi. Ayun.
I hope you learned something. It's so hot now. So, itong product, so maglabutang na lang ko kasi na ko ni siya. Sulodhan ni siya, i-ferment na nato o kabira na to siya plastic ko sa nato siya itakluban. Okay, so yes, another ang usa ka hiwa kay di na madahag. Butang. So, happy kimchi making everyone. Kainan na, char. Kay wa man ka po yung person to nang lag pa mi diri sa Robinson Place, Manila. Well, we just met our Korean chingo and just say hi and have dinner and then we just go home after. So, panalagsan na lang mi manglaag guys diri sa Manila kay layo-layo baya. So, bye. Thank you for watching.